timer dito. Reno lang. Sige, sige. Sige, umpisa ko na ha. Okay, 8:15 sa akin eh. Sige, tama-tama yan. Mga 8:25, tapos na ako. 8:25. Ha? Sige, okay. Umpisa ko na. So, magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw din sa ating kapatid na si Pastor Pagino. Napasalamatan po natin ang Panginoon sa pagkakataon ito na ibigay sa atin na makausap ang ating kapatid na si Senior Pastor Pagino. Na kung di ako nagkakamali ay kabilang siya sa Baptist Church of God. So sabi ko na isa din siya sa mga veterano na sa larangan ng pakikipagdialogo at ibang reliyon o sekta ng pananampalataya. Ang katunayan, panahon pa nila Brother Jerry at nila Brother Johnson ng Seventh-day Adventist ay napapanood ko na siya sa YouTube na nakikipag-debate. Ito po ay isang interfaith dialogue lamang. Kaya umasa po tayo na walang pag-aaway dito na magaganap at hindi po rin natin intention dito na pagalingan. Hindi ito pagbabaginan lamang sa aming paniniwala tungkol sa bautismo. Kaya sa uli tayong mga tagapakinig po ang magpapasya kung alin ang sa tingin natin nasa katotohanan. Ang paksa po na aming tatalakayin ay ang tungkol sa bautismo o binyag ng sagot. At bilang nasa affirmative side, ay patutunayan po natin na ang bautismo ng sagot ay naayon sa diwa ng ilang mga talata sa Biblia. Bakit po natin nasabi na naayon sa diwa ng mga talatang nasa Biblia? Humbo na lang sa akin. Dahil hindi po lahat ng kapahayagan ng katotohanan na nasa Biblia ay Lulutuan mo makikita ng dalawang piraso letra ng por letra o verbatim. At sa palagay ko ay sumasang-ayon dito ang ating kapatid na si Pastor Lito. Kaya nga, binigyan tayo ng karunungan buhat sa Espiritu Santo upang makita din natin ang kapahayagan ng Diyos sa likod ng bawat titik na nasa Biblia. Ayon nga kay Apostol Pablo, na ang pagiging sapat ng isang ministro o mangangaral ay hindi lamang dapat umasa sa titik, kundi sa Espiritu o diwa. Yan po ay mababasa natin sa 2 Korinto 3:6. Pero kung igigit pa rin ng ating kapatid, ang tanong na letra por letra o word for word, halimbawa, kung tinanong niya sa ating may inutos pa si Kristo na bautismuhan ng sanggol at may mababasa ba na ang mga alagad ay aktwal na nagbautismo ng sanggol, letra por letra, kailangan po meron din siyang isasagot kung ibabalik natin ang tanong sa kanya na kung may mababasa din ba na inutos ni Kristo na kung bautismo ng sanggol at may mababasa din ba na letra por letra na sinasabi ng mga alagad ay hindi nagbautismo ng sanggol. Kaya sa akin pong ilalahat na katotohanan, maglalatag po tayo ng ilang mga punto kung bakit kailangan na kabilang ang mga sanggol sa mga dapat na bautismuhan. Ang unang punto po na ating ilalatag ay ang Diyos ay hindi nagtatangi at lahat ng tao ay nais niyang maligtas. Ang ikalawang punto po ay ang mga sanggol ay may taglay na orihinal na kasalanan mula sa kay Eva at Ada. At ang ikatlong punto po ay ang pangako ng bautismo ay para din po sa mga sanggol. At ang ikaapat na punto, ang mga sanggol ay tagapagmanatid ng kaharian ng Diyos. So, umpisa po natin sa unang punto. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng lahat ng tao ay nais niyang maligtas. Sinasabi nga po dito sa Roma 2:11 na hindi nagtatangi ang Diyos ng tao at sa unang Timoteo 2:4 na lahat ng tao ay nais niyang maligtas. Therefore, ang ibig sabihin lang po nito, kung ang paniniwala ng ating kapatid na pastor na ang mga sanggol ay hindi dapat bautisman dahil hindi makasampalataya at sabi pa nila hindi makapagsisi, ay kontra po ito sa nais ng Panginoon na ang lahat ng tao ay nais niyang maligtas at hindi siya nagtatangi. Bakit ko po nasabi na kontra? Dahil meron pong mga taong adult o matatanda na nakagaya ng paniniwala nila sa mga sanggol na hindi makasampalataya at hindi makapagsisi. Sino-sino po ito ang mga ito? O hindi ba ang mga taong may medical conditions? Katulad ng mga comatose at mentally ill.
3. So paano ninyo ipaparating sa kanila ang kaligtasan? Pagsasawalang bahala na lang ba ninyo, kagaya ng ginagawa natin dito sa mga sanggol, na marami kayong mga sanggol, na namamatay na lang na hindi na bautismuhan. Samantalang maliwanag po ang sinasabi ni Pedro na ang bautismo ay nagliligtas din. Basa po tayo sa unang Pedro 3:21. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. So dito malinaw na mayroon din kaligtasan sa bautismo. At kung may kaligtasan sa bautismo, ibig sabihin lang, may paglilinis na nangyari dahil ang bautismo ayon din sa talata ay may kaugnayan sa muling pagkabuhay ni Kristo. Sa makatuwid, kung ang paniniwala ninyo ay dahil hindi sila makasampalataya at makapagsisigaya ng paniniwala ninyo sa mga sanggol, ay maliwanag na pinagkakait ninyo sa mga taong ito na may medical condition ng kaligtasan. Ito ay maliwanag na discrimination sa harapan ng Diyos. Labag ito sa kalooban ng Diyos na hindi sila, na sinasabi hindi siya nagtatangi at ang lahat ng tao ay nais siyang maligtas. At isa pa, ang bautismo ay masasabi kong immediate solution yan sa mga sanggol at mga taong may medical condition. Sabi nga sa John chapter 3 verse 5, maliban ng isang tao ay panganak na muli sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. So yung salitang maliban ay nagsasabi ng kailangan o necessary at agarang aksyon na bautismuhan ang tao. Ang sanggol po ay tao na nagtataglay ng original na kasalanan na kailangang malinis sa pamamagitan ng bautismo. At yan po ang aking ikalawang punto. Ang sanggol ay may taglay na original na kasalanan mula pa kay Eva at Adan. Basahin po natin ang Roma 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So dito mga kapatid, maliwanag na sinasabi ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Yung taong tinutukoy dito ni Pablo ay ang unang tao, si Eva at Adan. At ang sabi pa, dahil doon, sa kasalanan, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Kaya dahil rito, sinabi ni Pablo, ang lahat ng tao ay nagkasala. Kaya kapag sinabing lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao at ang lahat ng tao ay nagkasala, ito ay tumutukoy, ito ay kabilang dito yung mga taong isisilang pa lang at kabilang na nga dito yung mga sanggol, no? Kaya sapagkat sila ay mga tao din, kaya kailangan talaga na ang mga sanggol ay mabautismuhan sapagkat hindi natin alam, maraming namamatay, yung pagsilang pa lang marami lang namamatay na mga sanggol. Kaya kailangan matanggap nila ang bautismo ng kaligtasan. Ang katunayan pa, ang lingkod ng Diyos na si Haring David ay may pag-amin. Si Haring David ay may pag-amin na sinabi niya na masama na siya. Bukat nang siya'y isilang at makasalanan na siya nung siya'y iluwal ng kanyang ina. Yan po ay mababasa natin sa Awit 50:5. Sabi po dito ni Haring David, no? Pag-amin niya ito, confession niya ito, sabi niya, ako'y masama na bukat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwal. Kaya dito naman sa Isaias 48, versikulo 8, tinawag ng Diyos ang bayang Israel, ang mga Israelita na mga taksil at mananalansang na mula pa nung sila'y nasa bahay bata pa. So yan po. Ang ikatlong punto po na aking mabanggitin na bilang patunay na ang mga sanggol ay dapat ding bautismuhan ay yung nakasulat po dito sa Acts chapter 2 verse 38 hanggang 39. No? Dahil ang pangako ng bautismo ay para din doon sa mga sanggol. Sinabi po dito sa talatang 38, ito, sa adult to, tumutukoy
itong 38. Pero yung kasunod na talata, ipinilang ni Pedro ang mga bata. Okay, tapos na po ako, Pastor. Okay. Okay, teka muna ha. I-set ko lang po 10 minutes, no? Tingnan nyo dyan, cross examination. O sige, pwede na po kayo teka ma, sandali po. The time starts now. Pwede na po kayo magtanong, Pastor. Okay, maganda yung presentation mo, no? At malinaw. At napakahalaga rin naman ng mga tinalakay mo regarding infant baptism. Ang mga tanong ko, una, tungkol dito sa presentation. Ang unang basis mo, ang reason why infant baptism should be given to children o yung infant ay God is not a respecter of person. Ibig sabihin, ang Diyos walang pinipili, hindi ba? Tama po kayo, Pastor. Walang pinipili. Ang tanong ko ganito. Hindi siya nag-discriminate. Hindi siya okay? Ang tanong ko, meron ba siyang binigay na requirements about salvation o requirements about baptism? May requirement ba ang Diyos? Meron po, Pastor. Meron ng formula. Okay, may requirement. Mayroong formula. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya nga, ibig sabihin ay bagamat ang Diyos ay it's not a respect of person. Okay nga, ginanong ko lang, dineclare ko yun, mayroon pa rin siyang requirements. So hindi lahat kailangan sumunod sa requirements. Ikalawang tanong, dito sabi mong ganon ay about original sin, ano? So tama po kayo. Meron, Diba? hindi lahat kailangan sumunod sa Original, meron po tayo mga supporting verse na binanggit. Sana nakuha po. Oo, may binanggit ka dyan about original sin. So, sabi mo, kailangan mabautismuhan agad yung infant kasi baka mamatay Di ba? Oo, yan yung mga Tama ba yun? immediate solution po yan. Ang tanong ko, halimbawa, hindi nabautismuhan yung infant at namatay, saan siya pupunta? Meron po kaming doktrina nakasaad po sa amin sa bagay. Dahil bawal po tayo magbanggit ng ibang referensya, di po ba? So, pwede ko po bang sabihin yung paniniwala namin sa inyong tanong? Okay lang. Sige, para explain mo. Kapag ang bata hindi nagbautismo at namatay, Po. at maraming ganyan no? Hindi nabautismo, minsan fetus pa lang nilaglag pa lang kung namatay. Ang Hindi simbahan, nabautismo, saan siya pupunta? okay, ang simbahan po ay hindi sinasabi na sila iligtas, no? Pero ang sinasabi po doon sa amin sa Catechism of the Catholic Church, sinasabi na dapat silang ipanalangin din na nawa na maabot sila ng awa ng Diyos. Yun lang po ang sagot ko. Okay. So, ikatlong tanong ko, no? Yung tinatawag dyan sa Acts chapter 2, verse 38. Sinabi mo yung word na children doon habang nag-preach si Apostol Peter, ano? Opo. Ay tungkol yun, ano? Parang i-quote ko sabing gano'n, ano? And the promise is unto you and to your children and to those who are a part of, even as many were called. Di ba, gano'n yun? Okay, tama Yung po. children, okay. Yung children ba dyan ay hindi kumakatawan doon sa tinatawag na generation nila. Ang salita pong ginamit sa Greek word, no? Puntahan po natin ang Greek word ng Bibliang Greek, no? Ang sabi po doon, technois. Greek word na technois. Ang pangunahing definition yan ng mga Bible scholar, sinabi nila, achai. Kung isasalin nga natin sa Bicol Tagalog, tinutumutukoy din yan sa sanggol. So, Sige, okay. Sabi mo nga ay diwa walang sinabi
Opo, kaya nga, yung po ang diwa, no? Kasi tekno is a child. It's a child. So tumutukoy yan sa Sige. sanggol. Kaya kung ang tanong ninyo ay ang hinahanap ninyo yung generation, maliwanag naman pong salita ng Diyos to at ito'y tumutukoy po hanggang sa ating kapanahunan, no? Hindi lang sa kapanahunan ni apostol o ng mga apostol. Yun po. Okay, gusto ko mag-present, ako naman, tapos na aking, 10 minutes. Meron pa akong 5 Wait minutes. ko yung 5 minutes. Sige, sige. I-wave ko na lang yung 5 minutes kasi tatlo lang yung na-present mo kaya tatlong tanong lang ako. Okay lang, Sige. Para makatipid tayo. Okay. Hindi ko ba pwede kunin yun? Nasa presentation ko, i-add ko na lang yung 5 minutes. Sige, Pastor. Sige, okay, sige. Walang problema. Sige, Okay ba yun? Madali tayo kausap, Pastor. Sige. Hindi. Ano lang naman, wala sa rules natin eh. Ginatanong ko lang kung okay lang. Hindi, kung gusto nyo, hindi bibigyan Kasi merong ganyan na salita na you cannot change the rules when the game's already playing. Kaya sabi ko, dahil tayo ay hindi naman iba at ito'y interfaith dialogue naman, Okay. hindi po natin gawin yan. Kung gusto niyo, isi-set ko po ng 15 minutes ito. Yung timer natin. okay. Sige. Ilagay ko po ng 15 minutes, Pastor. Okay. Sige, sige time, start time na po. Pwede na po kayo mag-umpisa. Okay, unang-una, alam natin na with regards to baptism, different organization and churches may kanya-kanyang view. At itong view nito ay nagiging isang doktrina sa isang church. Kaya naman napakahalaga ng doctrine sa atin kasi we have to go to the doctrine of the apostle. Ibig sabihin, unang-una, dapat kong i-affirm dito na ang natin ay Bible lang ang reference natin. Ibig sabihin, the Bible is the final authority and it's also the arbiter of truth. Ibig sabihin, pag pinag-usapan natin yung tinatawag na infant baptism, pagamat sinasabi mo may diwa, espiritu pa rin ang magsasabi sa atin kung anong tamang diwa. Hindi tayo gagawa ng ibang diwa na hindi naayon sa Bible. Pag sinabi natin the doctrine comes from the Holy Spirit, yung infant baptism, it must come from the Bible. Hindi lamang yung diwa, pagkatapos lalabas tayo sa diwa ng Holy Spirit na naayon sa sinasabi ng Biblia. Kailangan we have to conform always to the biblical principle. Gusto ko lang banggitin yung biblical standing ng Bible. Sa etymology pa lang of words Ibig sabihin ng baptism is bapto, from the Greek word. Ibig sabihin nito is to immerse or to dip or to submerge. Ibig sabihin nito, yung word pa lang na bapto, kinlir na ng Holy Spirit na ito ay paglulubog. Hindi ito tinatawag na sprinkling o hindi ito tinatawag na pouring. Kaya maliwanag doon pa lang sa salitang yun, ng Holy Spirit at saka si Jesus Christ, talagang inano na yung word na bapto immersion. Kaya any other form ay sasabihin natin, it must not be biblical. Yun ang biblical and we have to go to the standard of the Bible. So yan, kung mayroon pa manlilitaw na ganyan, na ibang klase, it must be a dogma from churches. Sila yung nagbigay ng tradition. It comes from tradition. Yung ang sinasabi ko rito, from the word pa lang, bapto, wala nang dapat pagtalunan Luwag. Secondly, when we talk about baptism, pisahan natin muna about the origin. Ang Panginoong Jesucristo, bago siya umakyat sa langit, tinawag niya yung kanyang mga disciples. Matthew chapter 28, verse 19, 20. Ano sabi niya doon? Go, make disciples of all nations.
baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all things what I've commanded you to do. And lo, I will be with you. Ano ibig sabihin nito from that, Kailangan kasi contextual at saka tingnan natin yung sinasabi ng message. No? Tingnan natin, sabi ng Lord, ang utos niya with regards to the Great Commission is to make disciple. Pagkatapos is to baptize. Pagkatapos is to teach. Nangangahulugan, merong elemento sinasabi ang Lord bago mabaptize. Kailangan muna, they have to go to preach the gospel, marinig muna nila yung gospel. Kaya nga inuutos sa mga disciple Pangalawa, ang babautismuhan nila, yung naging disciple, yung i-disciple. Ang infant hindi naman pwede i-disciple. Ang infant hindi naman pwede makarinig ng gospel na i-preach nila. Maliwanag yun, doon pa lang sa command Jesus. At pagkatapos, ang sabi ganon, make disciples of all nation and teach them to observe continuous learning. Ang mga kung titignan natin dito, ang mga infant, una, hindi makakarinig ng gospel sa pag-preach ng mga apostle. Pangalawa, hindi naman sila pwedeng bautismuhan dahil hindi naman sila disciple. Infant sila, hindi pa sila pwedeng i-disciple. Pangatlo, hindi pa sila pwedeng turuan to observe all things what I've commanded you to do. And lo, I'll be with you. Doon pa lang, pangalawa, wala na talaga yung, yung tinatawag na infant baptism. Ulitin ko, hindi sila pwede disciple, hindi sila pwede makarinig ng gospel, at hindi sila pwedeng turuan. And that is the requirement of Jesus Christ. When He commanded His disciple or apostles to preach, to disciple, and then to to baptize and to teach. Kailangan yung apat na yun nandoon ng konteksto. And which yung infant wala doon. Kahit na ipilit natin, doon pa lang sa command ni Jesus Christ, we will be disobeying. Wala sa konteksto, wala doon sa tinatawag na context of the scripture. Lalabas yan, eisegetic yan. Sa atin lang yan, isipan lang natin yan. Hindi tayo lumalagay sa tamang hermeneutical view na we need to go to the context. Hindi yun ang kailangan natin. Kaya eisegetic lang yung sinasabi mo. It is your own lamang, contextual opinion. Tingnan natin dito. Okay. And then makita natin si Jesus Christ. Pagkatapos noon, siya mismo nagpakita ng example. Alam mo, bigat tong example ni Jesus Christ Dapat dito pa lang, infant siya, binaptize na siya as an example. Pero hindi naman siya nabaptize At sabi ni Jesus Christ, I'm making you an example. Siya lagi tagagawa na example natin. At tulad yung nagano siya ng fit ng disciple, naghugas siya. Ipinakita niya, sabing gano'n, ay nagpapakita ako na example. Yung baptism niya nung bata, hindi naman bata, kundi dinedicate siya nung bata. Hindi siya binaptize ng bata na dapat susundin natin. Napakahalaga nun. Nagbaptize siya when he was already adult, at the age of 30. Binautismuhan siya ni John the Baptist. So doon pa lang, makita natin, biblical lahat yun. At kung titingnan natin dito, maging noong nabaptize si Jesus Christ ni John the Baptist, ang tawag na ni John the Baptist nung si the forerunner of Jesus sumisigaw sa ilan. Anong sinisigaw ni John the Baptist? Repent. Sabi niya, repent. For the kingdom of God is at hand. So, sabi niya gano'n, I am baptizing you, hindi ako karapat-dapat umawak sa sandalyas ni Jesus Christ. I am baptizing you with repentance. Ibig sabihin, yung baptism na ginagawa noon, pati sa mga disciple na baptize, is a baptism of repentance. Kaya sabi ko sa iyo, meron nga ang Diyos ka, wala namang pinipili, pero meron siyang tinatawag na criteria. Meron siyang tinatawag na
elements for baptism o procedure. No? Kaya hindi, kahit sabihin natin na hindi nagtatangi ang Lord, pero hindi natin masasabi na sa pamamagitan nagtatangi siya, na nag-set siya ng example. Hindi pagtatangi yun, di ba? O baka nililigtas niya lang yung bata doon. Dahil biro mo, kapag yung bata, inilubog mo sa tubig, abay baka mamaya, mamatay yun. Kaya hindi nilulubog yung bata sa tubig, hindi sila pinabautisman eh. Pero mo kung pinautisman si Jesus Christ, nilubog siya sa tubig nung 8 days siya, ano mangyayari sa kanya? Wala, paring suffocate siya, yung mga bata, hindi may mamatay sa pamamagitan ng ganong klase. Kaya nga ginawa, sprinkling and pouring eh. But that's only the tradition. Si Peter, nabanggit natin, when Peter preached after he was, by the Holy Spirit, he was baptized with the Holy Spirit. Tumayo si Peter. Anong sabi niyang ganyan? Anong gagawin namin? Sabi ng mga tao. Sabi ganon, magsisi kayo ng kasalanan, repent, and believe the gospel. At pagkatapos, sabi niyang ganon, for the promises unto you, and to your children, and to those who are afar off, even as many as called by the Lord. At tapos yung nakarinig, tingnan natin yung proseso. Pinakita rito yung proseso ni Peter after baptism. Inano na agad ng Holy Spirit kung paano ang tamang baptism. Una, pinreach ni Peter na magsisi ng kasalanan. Pangalawa, sinabi ni Peter ganon, repent in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin. Ibig sabihin, kailangan ng repentance para mapatawad ang kasalanan. Pagkatapos nun, mapatawad ang kasalanan, and you will receive the Holy Spirit, the promise of the Holy Spirit. So, ibig sabihin nun, kung titingnan natin yung procedure na isinet up ni Peter, na alam niya, malapit siya kay Jesus Christ, siya pinagkatiwalaan ni Jesus Christ, Yan. Ibig sabihin niyan, nung nag-preach siya under the anointing of the Holy Spirit, mahalaga yung elements of baptism. Nilay down ng Holy Spirit. Una, nag-preach si Peter. Pangalawa, enrich niya yung repentance, forgiveness of sin, at pagkatapos ay receiving of the Holy Spirit. At yung mga tao, nung narinig nila yun, kasi mahalaga yung gospel Doon lang sa gospel, when they heard the gospel, the Holy Spirit weakened their heart. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ang nagko-convict sa puso. Yan. When they heard it, nagkaroon sila ng pananampalataya, and then makita natin yung mga tao na nakarinig, ay nag-decide sila, nag-commit sila. So there must be a decision and commitment. Ang baptism is a commitment of the Lord to follow Jesus Christ after the cross. Kaya commitment ito. Ang mga bata hindi pa pwedeng makarinig ng gospel, hindi pa pwedeng mag-repent, hindi pa pwedeng repentance, hindi pa pwede. Yan, na mag-decide siya o mag-commit ng sarili. Kaya nga yung parent dito, after 200 years tradition, na pinayagan yun. Kasi 200 years lang ang maging ang mga scholar, sinabi nila, yung walang talagang sinasabi na merong evidence of infant baptism. Up to 200 years lang, saka ito, Kaya walang clear. Kaya nga kung tingnan natin si Philip, yung eunuch, nag-share siya about the Lord. Hindi maintindihan yung prophet Isaiah. At nung nagkaroon ng tubig, sabi niya, who will hinder me to be baptized? Sabi niya ganyan. At sabi ni Philip, do you believe? Sabi niya ganyan. Do you believe that Jesus is the Son of God? Sabi ni eunuch, yes, I believe. So, merong element of faith, requirement for baptism. Hindi naman pwede baptize ka lang na baptize lang na baptize. Wala yung element of faith, wala yung element of commitment.
wala yung element of ano, no? Of obedience. No? Napakahalaga nun. Kaya nga, kung titingnan natin, maging si Peter, nung nag-preach siya doon sa kay Cornelius, in Acts chapter 10, verse 44, ay nagpabaptize din sila ng tubig. Ibig sabihin nito ay yung kanyang house na pabaptize. Yan. And then yung jailor, ganun din. Doon sa Acts chapter 16, verse 31. Nakabilanggo si si Paul and Silas, at pagkatapos ay nabuksan yung kanilang akala nung jailor makatakas na sila. At sabing ganon, huwag ka magpakamatay. And what shall I do? Sabing ganon. Sabi ni Jesus, sabi ni dito ni believe in the Lord Jesus Christ. You and your household shall be saved. Believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved in your household. Kaya makita natin dito na meron requirements for baptism. Hindi yung wala. Kasi ang infant, wala requirements. Hindi pa. Kasi inaalagaan pa ng Lord yung mga bata na infant. Hindi pwede i-risk ang danger ng baptism with immersion. Alam ng mga paano yan na immersion kasi baptism. Alam ng mga apostle yan, baptism, ilulubog. Hindi ilubog yung mga bata. Kaya mahalaga yun, Kaya kung titingnan natin, meron ditong mahalaga. Okay. So, ang ating pong cross-examination, explain. Hindi lang po kung okay lang po siya. Hindi na po tayo mag-umpisa. Sige. Okay lang. Okay, sabi niyo po dito, Pastor, ang doctrine of the Ano yung question mo? Ito po, ang tanong ko, unang tanong ko, sabi niyo, it must be biblical, no? At binanggit niyo yung bapto na ayon sa inyo ay paglubog, no? Ayon po kasi dito sa mga scholars, tatlong beses lang binanggit ang derivative ng bapto sa Greek Bible, kahit tatlong beses lang binanggit ang Greek Bible ng bapto. At meron po ba kayong ibibigay sa aking talata? Choppy. Okay, sige po. Ulitin ko po, no? Hello, okay na po? Okay. Po, ginamit niyo po ang sabi ninyo, it must be biblical. At sinabi ninyo, ang word of bapto ay paglulubog. Pwede po bang bigyan ninyo ako ng talata na ginamit ang bapto sa yung Greek Bible to, no? O kahit hindi na sa Greek Bible na merong ginamit na derivative sa salitang baptism na ang Greek derivative niya ay bapto. Kasi meron po akong listahan ng bapto dito. 3 times lang po na ito binanggit sa New Testament. At wala pa akong kinalaman to sa tubig at walang kinalaman sa tubig ang derivatives na Greek bapto. Kaya kung meron po ako kayong nalalaman, pwede po ba kayong magbigay ng talata na ginamit ang bapto bilang derivative sa word na baptism? Okay. Lahat ng binigay ko sa iyo, puro may word na baptism yan. Yes, opo. Tama po. Ibig sabihin, that word, ang hinahanap po natin, ang pinag-uusapan kasi natin, even from the dictionary, English dictionary, ang baptism is immersion. Okay, kung naghahanap ka ng bapto, hindi natin makita yan sa English Bible. Kailangan natin dyan ay yung Bible natin ay Greek. At limbawa, ganito ang Greek. Ito nga po eh. Hindi. Sagutin ko muna. Itong mga nagsalin from Greek to English, mga scholar yan eh. Hindi naman tayo scholar sa, Kaya kung pag-uusapan natin, scholarly knowledge about Greek, pupunta tayo, mag-uusap tayo about Greek.
English pinag-uusapan natin. So they translated, Okay na po the sa akin. scholars have already translated as biblical scholar from Hebrew and Greek. Tinranslate nila to sa English na baptism. Kaya dito tayo. Okay na po sa akin. Tagalog naman. Okay na po sa akin yun. Okay na po yun sa akin. Oh, sige, sige. Okay. Ang second question ko po, Pastor, sinabi ninyo, yung element, no? Yung element sa baptism, no? Sabi ninyo, ang hindi pwedeng bautismo ng mga sanggol dahil hindi sila pwedeng makarinig ng aral. Mabalik na rin ko lang po, no? Meron po ba tayong mababasang kahit man lang diwa na sinasabi na itong mga na hindi pwedeng bautismohan ang mga hindi nakakarating katulad ng mga bingi, sabihin natin. Katulad ng mga bingi. Alam mo, kung diwa pag-uusapan natin, si Jesus Christ na nagsabi, maliwanag yun. Sabi niya, preach, make disciple. Yung mga disciple mabaptize and then teach. Ito na lang tayo sa ni Jesus Hindi Christ. nga po, kasi ang sabi ninyo, Sa kanyang command, Pastor, na ang bata, Pastor, ang sabi niyo po kasi nilista ko ang isa sa element, kaya hindi pwedeng bautismohan ng mga sanggol kasi hindi sila pwedeng makarinig. So tinatanong ko po ngayon, kung meron po ba kayong makikita mababasa sa akin na talata o mabibigay na talata na sinasabi yung mga hindi nakakarinig ay hindi pwedeng bautismohan? Sabihin na lang natin yung mga pipi at bingi, hindi po sila nakakarinig. Meron po ba kayong mabibigay na talata? alam mo, sabi nga, ikaw nagsabing diwa. Very logical yun Di ba? So, kung gagamitin natin, ibig mo sabihin na diwa, kahit na hindi nakasulat, na alam natin na itong mga illegitimate at saka mga may kapansanan, ang Lord ang bahala dyan Hindi natin problema yon kasi hindi naman diniscuss ng Bible. Kasi when the Bible is silent, we need to be silent. Yun ang for hermeneutics Principle of hermeneutics. When the Bible is silent, hindi tayo pwede. Kung mag-comment man tayo, ibig sabihin, komentary na lang natin yan. Katulad dyan, nahanap mo, meron just to prove na wala, di ba? Pero, honestly, alam naman natin Okay na po na. na wala naman talagang ganon. Mayroong progressive Okay na po sa akin. revelation, no? Okay na po sa akin. Kung hindi mo nakikita doon sa ticket, sa likod doon may sinasabi po ang Panginoon. So, yun. Sinabi ninyo kanina, So, si principle of Jesus hermeneutics. Christ ay binautismohan 30 years old na. Ano po ba yung sabi ninyo, we should make an example, no? We should, sabi ninyo dito na si Jesus ay kailangan tularan natin, no? Sa inyo po ba, anong edad ang mga binabautismohan? Kasi siya sabi niyo, 30 years old binautismohan si Jesus Christ. Anong edad po ang binabautismohan sa inyo? Siguro naman, mayroon. Ibig sabihin, ganun ito. Eh sabi niyo, si Jesus Christ nag-set ng example, hindi po ba? So kailangan natin siya tularan. Okay. Eh 30 years old siyang bininyagan. O binabautismohan. So sa inyo po ba, 30 years old binabautismohan lahat? Okay. Gamitin muli natin yung sinabi mong diwa. Mahalaga yung diwa So, kung meron na bautismuhan doon, si John the Baptist, na hindi naman kapareho ng edad ni Jesus Christ, nabautismuhan yun, 20 anyos. Hindi naman 30 anyos, 25 anyos. Hindi naman pinili ni John the Baptist yung babautismuhan niya na kailangan 30 ka. Diba? Ibig sabihin, diwa pa rin. O yung diwa ang magsasabi sa atin yan. At Follow-up ang question na sinabi po, no? Sige po, okay na sa akin yun. Follow-up question lang. Si Jesus nag-set ng example, sabi ninyo. Lahat po ba na example na sa larangan ng pagsampa at paglilingkod ay tinutularan ninyo ang Panginoon? Matulad na lang halimbawa sa mga batas ni Moses, no? Na mayroong 613 na mosaic law, no? Sa Moses. Karamihan niya na ginawa ni Jesus at tinularan niya. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa, yung yearly na pagdalo, no? Sa Jerusalem ng Paskwa, unang Paskwa.
Ito po ba ay tinutularan ninyo? Kasi sabi ninyo, kailangan na si Jesus ay nag-set ng example ay kailangan tularan. Alam mo, kasi yung buhay ni Jesus Christ, na from law, sinilang siya under the law eh. But after nun, ay pinreach niya yung grace. Siya yung talagang hindi naman niya sinunod yung 613 kasi yun ay mga batas ng yun, ng Hudyo eh. Pero meron po siya sinunod. Meron. Sinulfill niya, meron. Sabi niya, hindi ako na parito. Yung mga sinunod niya, katulad nung taunang Pasko na pagpunta nila sa Jerusalem para pumunta sa templo at mag-aalay, no? Yung po ba ay ginagawa ninyo o tinutularan ninyo dahil ginawa po yung Jesus? Sabi ko nga, siya yung under the law. Yun na yung mga ng Hudyo yun eh. Tayo, Kristiyano na tayo. We are no longer under the law, but we are under grace. Okay, sige po. Siya nabuhay pa sa Sige, okay na po sa akin yun. No? Sabi niyo po dito, sa pangtanong, nabili niyo dito na, ito ho, tanong ko, ito pa. Sa inyong pong fundamental beliefs, na nakalagay doon na ang tao para maligtas kailangan ma-apply yung repent, believe, and be baptized. Tama po ba? Tama. Repent, believe, and Oo, tama. itong tatlong to, repent, believe, and be baptized. Katulad ng mga sangkot, sabi ninyo, wala silang pananampalataya, hindi makasampalataya, hindi makapagsisi. Ibalik ko naman po doon sa may mga medical conditions, no? Katulad ng mga comatose, kasi unconscious po yan. Pag sinabi ng unconscious, walang kamalayan. Paano ninyo po ina-apply yung repent, believe, and be baptized sa kanila? Katulad po rin sinabi mo, diwa, papasok pa rin yung diwa doon. Ngayon, kung hindi na katulad dyan, si Jesus Christ, yung nasa kanan niya, hindi naman nabautismuhan yun. Nanampalataya lang siya. So, merong elemento lagi ng pananampalataya. Ang pinakamahalaga ron ay elemento ng pananampalataya na wala pa ron yung bata. Kaya nga, kung titingnan natin yan... Ano po tayo, Pastor? Time na. Sige. Okay, rebuttal po tayo, Pastor. 10 minutes din ang rebuttal natin. Wala na tayong cross-examination dito kasi hinahabol po natin yung oras. Baka ikat na tayo ng Zoom. So, rebuttal po tayo, Pastor. Sabihin nyo kung okay, handa na po kayo sa oras ninyo dyan. 10 minutes po. Ako muna po ang magre-rebuttal, tapos pagkatapos kayo. Sige. Okay na po, umpisahan ko na yung oras. Okay. Time start now. Okay dito, no? Alam niyo po, yung salitang bapto, ayon sa mga Greek scholar, 3 beses lang yan binanggit sa New Testament. Yan ay matatagpuan sa Luke 16, verse 24, John 13, verse 26, at Revelation 19, verse 13. 3 beses lang po yung ginamit bilang derivatives ng lahat ng salitang baptism. At ito po'y walang kinalaman sa bautismo. Itong 3 talata na ito na merong derivatives na bapto. Wala pong kinalaman sa tubig to. Kaya bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Luke 16 verse 24. Send Lazarus that he may dip the tip of his finger. So wala pong tubig na involved doon. Pero ang derivatives po na ginamit yan sa Greek Bible ay bapto. Kaya hindi po tama na sasabihin natin, pagdating sa Biblia, sabi niyo it must be biblical, sasabihin natin yung bapto ay pagtubog at ibig sabihin. Pagdating sa Biblia, hindi po, wala pong paglubog na bapto ang ginamit sa Biblia. Yan po ay mga definition lang ng mga scholars, no? Kaya ng dictionary. Pero pagdating sa Biblia, wala pong bapto na paglubog sa tubig. Ano po yung ginamit na derivatives ng lahat ng word na baptism na may kinalaman sa paglubog sa tubig? Baptizo. Baptizo po ang ginamit
Pero, yung baptiso na ginamit na yon ay wala pa rin mababasa na to immerse. Yung baptiso, yung to immerse ay binasi lang nila doon sa tradisyon ng mga Hudyo. Sapagkat yung kanilang mga tinatawag na ritual, na cleansing ritual o purification o ritual of purification, mula pa lumang tipan ay kaugalian na nila ng maglubog no, sa paglilinis nila. Kaya doon lang po nakabase yung immersion. Ngayon, yung immersion. Kaya maski si Jesus nung binautismo si Jesus, hindi nga binanggit doon na Jesus was immersed or Jesus was submerged. Walang ganun eh. Kasi nga, ang definition na yon ay binasi lang ng mga scholars doon sa tradition ng mga Hudyo. Ngayon, sa Biblia, merong word na ginamit na baptiso na may kinalaman sa tubig na kung saan ito yung tinatawag na to wash, no? Yan ay mababasa sa Matthew chapter 7. Kaya hindi ko tamang sabihin na yung bapto ay paglubog kung Biblia ang pagbabasihan. Ngayon, dito po tinanong natin siya na sabi niya na isa daw sa mga element ay kailangan makarinig, no? Makarinig ang babautismuhan. Pero nung tinanong natin kung meron pang pagbabasa na ang mga hindi nakakarinig katulad ng pipi ay hindi pwedeng bautismuhan, wala pong nabigay ang ating kapatid. Ang katunayan, sabi pa nga ni Apostol San Pablo, no, na ang pananampalataya ay mula sa pakikinig na salita ng Diyos. So, ibig sabihin na kung hindi nakakarinig, ay hindi lang siya pwedeng magkaroon ng pananampalataya. Kasi kawawa naman itong mga bibi at bingi, no? Sabi niya, ito ay base daw sa diwa, no? Ano dito, kung pagbabasehan ng diwa, ay hindi po pwedeng i-apply yan sa mga bibi at bingi, sapagkat yung mga bibi at bingi sa panahon natin ngayon ay pwede silang makasampalataya kahit hindi sila nakakarating. Dahil meron po mga pamamaraan dyan. Ngayon dito naman, tinanong natin siya na kung saan ba nakabase yung 30 years old dahil si Jesus ay binabtismuhan ng 30 years old. At sabi nila, si Jesus daw ay nag-set ng example. Kaya kailangan magpabautismo ng kagaya ni Jesus na matanda na. Ang binanggit po, 30 years old. 30 taong kulang na si Jesus na nung bautismuhan. So, kaya tinanong natin sila kung ilang taon ba binabautismuhan ang mga miyembro nila o magiging miyembro. Ang sabi niya, meron, hindi naman daw makikita. Yung diwa na naman, tumakbo na naman ang ating kapatid sa diwa. Pero, against po yun doon sa sinabi niya. Kasi sabi, set an example. Jesus was set an example. So, dapat tularan. Yun ang kanyang paninindigan. So, dapat, ang ginawa nila, nagpabautismo sila ng 30 years old. Dahil yun ang nakalagay sa Biblia. Kasi sabi niya, mas Biblia. Diba? So, sa baho, dito, tinanong natin siya kung paano ina-apply, no? Paano nila i-apply ang kanilang fundamental beliefs doon sa mga medical conditions katulad na repent, believe, and be baptized. Dahil hindi sila makapasampalataya, wala silang kamalayan, hindi makapagsisi, hindi makasampalataya. Ngayon, ang ginawa niya, halimbawa, yung isang magnanakaw doon sa katabi ni Jesus sa cross, yung po nanampalataya, meron nga silent confession yan eh. Hindi po ba? So, talagang ang solusyon ay bautismo. Kasi ang bautismo ayon kay Pedro ay nagliligtas, hindi po ba? Kaya yung mga hindi makasampalataya, katulad na yung may mga medical conditions, kahit hindi sila makasampalataya, hindi sila makapagsisi, wala silang kamalayan, ang bautismo
bautismo ayon kay Pedro ay nagliligtas din. Yan po ang immediate solution sa kanyang mga kondisyon. Kaya bilang pagpapatuloy ko lang po, no, idadagdag ko lang, no, kasi kanina naputok ang oras, meron pa akong 3 minutes. Yung ika-apat na ikatlong punto ko, na talagang ang ika-apat na punto, sinabi dito na ang bautismo ay ang mga sanggol ay kabilang din sa mga dapat Tayo tutuwa sa ano, sa paglulubo. natin muna sandali. Hindi tayo tutuwa sa paglulubo. Maliwanag po yan eh. Maliwanag po sinasabi dito sa Luke 18 verses 15 to 16. Ganito sinabi eh. Inilalapit ng mga tao kay Jesus pati ang kanilang mga sanggol. Yun po ito salin ng protestante po itong aking kinuha. Inilalapit ng mga tao kay Jesus pati ang kanilang mga sanggol upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang mga kamay. Nang ito'y makita ng mga alagad, pinagalitan nila ang mga tao. Ngunit tinawag ni Jesus sa mga alagad, sinabi, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So, future tense po, mapapabilang pa lang ang mga sanggol sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan silang bautismuhan dahil sila man, sabi ni Jesus, ay kabilang o mapapabilang din sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan po natin silang ilapit sa ating Panginoon. At dito pa ho, no? Maliwanag na sinasabi na sabi nga na hindi nilulubog ang bata kaya hindi dapat bautismuhan. Ayun na nga po eh. Alam niyo po sa Biblia merong mga pagkakataon, maraming pagkakataon na hindi po nalulubog ang mga binabautismuhan. Katulad na lang ni Apostol San Pablo. O saan pa siya binautismuhan? Ayon dito sa Acts chapter dito po sa mga gawa, si Apostol San Pablo ay nabautismuhan sa loob ng bahay na nakatayo. Nakatayo po siya nung binautismuhan eh. Ayun, doon po yun po ay mababasa ninyo doon sa mga gawa. At hindi ko na lang po maalungkat yung aking mga files dito eh. Pero nasiyan po eh, nung binautismuhan si Pablo ni Ananias, sa loob po ng bahay yun. Hindi po siya, kaya malabo po, kasi during that time, hindi po pwedeng lumabas si Pablo, no? Kasi naghahanap siya ng mga sundalo. Dahil sa kanyang pagbaliktad, sa kanyang conversion. So kaya si Ananias, binautismuhan siya sa loob ng bahay. At walang tubig doon, walang tapayan, walang malalim na mga banga. Dahil yun po ay sa loob lang ng bahay. Kaya possible kung hindi sprinkling, siya po ay binuhusan lang sa ulo nung babautismuhan siya. So yun na po, time na po ako. Okay. Saset ko na po, Pastor, 10 minutes. Wala na po tayong cross-examination. Baka ikat na po tayo ng Zoom. Kaya, Rebuttal na lang ako sa sinabi mo. Opo, sige, 10 minutes po. Time start now. Unang-una ay sa introduction mo pa lang ay binanggit mo na yung diwa. Kaya lagi kong sinasabi yung diwa, pero pagkatapos kong binabanggit lahat ng diwa, inaayawan mo naman yung diwa. Ikaw ang nag-establish ng foundation, ikaw rin nagwawasak ng foundation mo. So, giniba mo yung foundation mo. No? Gusto mo nga gamitin yung diwa, pagkatapos pag ginamit mo yung diwa, hindi mo tinatanggap. Unang-una. Makita mo rito, yung derivative na sinasabi mo, inaayawan mo, yung diwa ng bautismo sa paglulubog ng tubig. Bakit mo mas malapit ang diwa dahil ang bapto ay baptism kumakatawan sa Bible na napakaraming verses
linaw na diwa. Hindi mo na pwedeng baguhin pa yung tatlong ano mo, no? Na sinabi na hinihiwalay mo yung tunay na diwa sa talagang diwa ng bautismo. Kaya, huwag mo na gamitin yung derivative mo. Kung gagamitin mo yung diwa, lumalayo ka sa diwa. Dito, makita natin, tubig ang pinag-uusapan, bautismo. Ang liwa-liwanag na ng diwa. Pagkatapos, kukontrahin mo yung diwa. Binagsak mo lang yung iyong foundation. Giniba mo yung sarili mong Pangalawa, yung diwa dito sa sinabi mo, mga pipi, mga pulag, at yung mga hindi makarinig, at yung mga may kapansanan, kung titingnan din natin yung apply natin yung diwa, gusto mo palabasin na hindi sila nakakarinig. Hindi na sila pwedeng bautismohan dahil hindi sila makarinig. Pero ang tunay na diwa, makikita mo ron na ang Diyos, ibig sabihin, kontrolado niya lahat ng bagay Kaya nga yung may mga sakit, sabi nga ganon, kahit na yung pilays, sino ba may gawa nun? Ibig sabihin, pinaintulutan ng Diyos para makita yung kanyang kapangyarihan. Kaya nga, Lord, pagaling ng pingi para makarinig din. Ibig sabihin, ang diwa nung kung hindi na nakakarinig, silent ang Bible doon. Hinahanapan mo kung talata. Di sa diwa tayo pupunta. Kung titingnan natin ang pinakamalapit na diwa, na hindi naman na sinasabi ng Biblia, walang talata, di ang pinakamalapit na diwa doon. Silensyo ang Biblia, ang Diyos ang nakakaalam tungkol doon, walang sinasabi ang Biblia tungkol doon. Tingnan na lang natin yung diwa na pwede silang maligtas. Sabi nga ganon, there's impossible with God. Diba? Lalo sa kaligtasan. Di posible yun. Ang Diyos ang nagliligtas. Di gagawa siya ng paraan para maligtas yung mga taong yon sa ibang kapamaraanan. Kasi meron naman naliligtas tungkol lang sa batas. Yung nasa ilalim ng batas, maliligtas sila sa batas. Nasa ilalim ng konsensya, sabi sa Romans chapter 2, verse 4, beginning verse 4. Yung mga nasa ilalim ng walang batas, konsensya. Yung nasa ilalim naman ng batas, atulan sila sa batas. Yung nasa ilalim ng putusan, yung nasa ilalim naman ng grasya o ng gospel sa pamamagitan ng ebanghelyo. So iba't iba rin ang klase ng Lord. Meron siyang kapamaraanan dyan. Pero kung palilitawin natin at alisin natin na wala doon yung diwa, tayo mawawala ng diwa niyan. Kaya sinira mo na naman, pinasag mo na naman yung foundation mo tungkol sa diwa. Pati yung 30 years old. Gusto mo palabasin na dahil sinabi kong 30 at yun naman ang fact, yun ang totoo, hindi ko naman tinanggi yun na 30 years old bautismo mo Panginoon, hahanapin mo rin 30. Di tingnan mo ulit yung diwa. Nasa diwa, may mga binautismuhan doon na hindi naman 30 years old Pumasok sila, yun ang diwa. Mali yung diwa na 30 years old, hindi yun ang sinabi ko. Punta ako sa diwa uli, na ayaw mo tanggapin yung diwa na kahit na hindi 30 years old, yan. Ibig sabihin, hindi mo naman tinanggap yung diwa na sinasabi ko. Ikaw na nagtatag ng diwa, hindi mo naman ginamit yung diwa. Kung gumamit ng diwa, ngayon, sisirain mo yung diwa. Pangalawa, itong Mark. Yan, tungkol sa Mark 10, yung mga bata, yung diwa na talaga sila para sa kaharian ng Diyos. Sinabi na ng Lord wala naman sinabing kailangan i-baptize sila Sabi, huwag niyo ilayo sa akin ang mga bata sapagkat sa kanilang kaharian ng Diyos, nakakahulugan ang tunay na diwa nun, mga bata sa Diyos, lalo kung di pa umaabot nung age of accountability, sa Diyos yan. Yan ang diwa niya. Di ba? So, ganun din dito si Pablo. Nagkamali ka naman ng diwa dito. Wala naman sinasabi sa Biblia na binautismuhan siya sa bahay. Hindi mo naman napakita yung ebidensya. Wala sa Biblia yun. Historically siguro, ang mga lang ito, tinatawag na tradisyon para palabasin na si Pablo, nakatayo pa para bautismuhan. Siyang bulag, pinanalangin siya ni Ananias. But after na makakita siya uli, binautismuhan siya. Saan siya babautismuhan? Sa kubeta? O ring o tanong? Alam naman nila ang bautismo, si Ananias na bautismuhan, nilubog sa tubig.
Oh. Eh di ganun din yan. Ang gagamitin niyang pagbabautismo, maglulubog sa tubig. Hindi naman sikan si Ananias eh. Wala naman sinabi ron. Si Ananias, winisikan. So si Pablo, wala rin sinabi winasikan. So nangangulugan ng tunay na diwa noon, pag mula pa kay Kristo, bautismohan sila. Yun ang talagang essence noon. Mag-start tayo from the origin, baptism talaga ay doon. At ito, no? Itong tinatawag natin na yung afflusion at saka yung aspiration, sprinkling at saka pouring, tradition lang ito. Kung tingnan mo si Urihen at saka si lahat ng mga forefathers, sinabi nila wala pang baptism ng panahon na yon. Dumating lang ito 200 years. Therefore, tinatanggap ko naman yung infant baptism eh. Tinatanggap ko ito na ito'y tradisyon. Ikinapit ng church, early church, ikinapit ng pero hindi ito, pinag-uusapan natin, biblical baptism ng infant Walang biblical, wala tayong ebidensya. Dapat nga, una, tingnan natin yung essence of baptism. Good to discuss eh. Pangalawa, ano yung forms of baptism? Pangatlo, sino may baptize? Marami pa tayong hindi na di-discuss tungkol sa baptism. Kumbaga, titingnan natin ito na tip of the iceberg lang ito nakikita natin eh. Hindi pa tayo bumababa sa talagang pinakapunto ng baptism. Yan. Kaya kung papansinin natin, yan, ang ilagay ko sa iyo, gumagaya ako sa posisyon mo na diwa, yan ang gusto mo, at yun, inayawan mo naman lahat ng diwa na sinabi ko at pinunto ko. Actually, sabi ko nga ganyan, ikaw ang naglagay ng pundasyon, ikaw din ang nagwasak ng iyong pundasyon. Kaya, napakahalaga nitong baptism. Ako nabaptize ako ng bata pa eh. Pero nakita ko na nabaptize ako, hindi naman ako nagbago eh. Dati akong lasenggo, dati akong may pataya sa hayalay, may pataya ako sa pagkubra sa karera. Sabong, isa ako sa nag-ooperate ng sabong. Nabaptismohan ako ng bata pero hindi naman ako nabago eh. Pero na nabaptismohan akong matanda na, nalubog ako sa tubig, tamang bautismo, nawala lahat yun, nabago ang buhay ko. Kaya public testimony na lang ito kasi ang baptism, ito sa testimony. Kaya sila lahat na nabaptize may testimony. Yan. Napakahalaga ng testimony natin. Kahit na anong diskusyon natin, pero yung sa testimony, hindi papasa, paliwala rin. Di ba? Kaya hindi lamang ito, sign of covenant, spiritual renewal ito. Applying of death, burial, and resurrection of Jesus Christ sa Romans chapter 6 verse 4. Ibig sabihin nito kasi ng baptism ay we are identifying ourselves into death, pag nilubog tayo, burial, nasa ilalim tayo ng tubig, and resurrection into a newness of life. Yun ang sinasabing gospel ni Apostol Pablo na kapag nanampalataya tayo, na siya ay namatay para sa atin, inilibing at muling nabuhay, kailangan magkaroon tayo ng parehong kamatayan sa Kanya. Symbolism of the death, burial, resurrection. Identification of ourselves for Christ. Yan ang ibig sabihin ng baptism. Kung bubuhusan mo, wala naman death doon. Parehong kamatayan ni Kristo. Hindi naman siya inilubog sa tubig. Hindi siya inahon. O asan ang diwa nun? Makikita mo, walang diwa. Ang tunay na diwa ay naroon sa paglulubog sa tubig. Ibig sabihin, pag nilubog ka, namatay ka na, ilubog ang pagkatao mo, okay. At matay at muli ka na buhay. Conclusion, meron kang 5 minutes. Ikaw ngayon mauna dahil ako naman ang naka-affirmative. Meron tayong 5 minutes para sa conclusion. Ikaw ang mauna, Pastor. Okay, start time. Now. Okay. Usapan natin dito, Bible, which is, sabi ko nga, the final authority, arbiter of truth. So kung wala sa Bible, hindi natin paniniwalaan. Ibig sabihin yung mga contention mo, wala sa Bible eh. So hindi natin dapat paniwalaan. There is no biblical evidence of infant baptism. Kahit na ano gawin natin, kahit na sinasabi mong household or children, there is no biblical evidence. Kahit na yung mga early fathers, wala silang biblical evidence according to history.
Bakit? Sapagkat, yun unang-una, violation ito ng rights Ibig sabihin ito ay tradition lang lahat ito. Idinagdag lang ito sa church ng mga religion. Tradition, tinatanggap ko yan as tradition, pero hindi ayon sa Bible. Bakit? Kasi kung papansinin natin yan, napakahalaga na maunawaan natin kaysa secular Alam mo, pag sa secular legality, pag pinautismo mo yung bata you are enforcing his membership in the church. Iba yung baptism, iba yung christening. Ang ginagawa dito sa pagbabautismo ng bata is christening. Kukunin yung pangalan, birthday mo, kailan ka bininyagan. Iki-Christianism ka, hindi yung conversion. Walang conversion dyan. Ang tunay na Christianism is conversion by heart. Kaya pinorse mo for membership. Violation yan ng rights ng bata. Ako alam mo, yung mga bata may rights din sila Kahit na po newly born, may right ang bata, isilang siya. Hindi pwedeng alisin sa sinapupunan. May rights ang bata, bigyan ng pangalan, pag-aralan. May rights ang bata, kapag hindi mo yon ay abuse of abuse of rights ng bata. Nasa constitution yan. At saka yung parent, ang kanila lang is to direct at saka i-guide nila yung bata, but not to impose. Kasi kung titingnan natin yung mga bata ngayon na bautismuhan, they can validate at saka repudiate Pag sinabi ngayon ng bata, sige, yung ko, hindi na ako, mamimili na ako na reliyon ko. Ano na yung mga ginawa ng parents para sila ang nag-commit para sa bata na anak nila? Merong rights ng may freedom siya. Katulad ngayon, marami na born again. Dati nabautismuhan sa tubig. Yung pouring, binyagan. Pero may rights sila, nang tumanda sila, wala na yung commitment ng parents sa kanila Namili na sila, na born again sila. O kaya pumunta sila sa ibang religion, napunta sa kulto. O kaya ateista sila. Makita mo, ano nagawa ng binyag? Ano nagawa ng kumpit? Hindi rin nabago ang tao. Pero dito, kapag malaki ka na, commitment sinabi mo, ginukomit mo yung buhay mo sa Panginoon that you could follow Christ up to the cross. Ibig sabihin yan, nangangako ka na ikaw at ang Diyos, pangako yun. At yun ang inaano ng Lord na mangako sa Kanya. Kaya may freedom tayo for religion. Meron freedom for change of religion. Kaya hindi dapat pigilan yung iba kung saan sila Katulad yan, pipigilan natin yung iba. Kailangan maunawaan lang nila. Kaya dito, tayong parents, di ba natin na may bininyagan tayong anak. Bakit lumaki, hindi na bago? Bakit ganon? Yung pangako natin, tayo nangako sa kanila, hindi natupad. Kasi meron silang rights, meron silang di ba? Meron silang sariling imposition ng kanilang freedom. May free will sila. So, ano nangyari doon? Ang dami mga bata ngayon, nabinyagan. Lahat ba yon? Commitment na yon, nandoon pa rin sa binyag nila? Wala na. Pero dito, kapag nangako ka sa Lord, na kinumit mo buhay mo sa Panginoon, nagpalubog ka sa tubig, tinanggap mo si Kristo, nagkaroon ka pananampalataya, then guarantee ito for your salvation. Sabi nga ganon, preach the gospel, whosoever believe, Mark 16:15. Whosoever believes shall be saved, but whosoever will not believe shall be damned. Ibig sabihin, pag naniwala ka, even ligtas ka. Pag hindi ka naniwala, you will be damned in hell, fires. Yun lang ang rito kaya pangako ito. Mga bata, hindi naman nangako sa sarili nila yun O nagawa ba nila yung pangako nila? Ako, nangako yung magulang ko. Nagawa ba yung magulang ko na doon pa rin ako sa pangako niya? Hindi At lahat ito, karamihan, Kaya, yan, hindi natin sabi nga, impose yan. Dapat i-dedicate lang sila sa Lord, ipag-pray sila katulad ni Jesus Christ, na ingatan sila ng Panginoon na kapag laki nila, matutunan nila ang daan tungo sa kaligtasan. Makilala nila sa Jesus, matanggap nila, i-dedicate nila yung sarili niya, mabautismo sila. Yun lang ang aking akong conclusion dito. Tradition niya. Hindi yung biblical principle, ang infant baptism. Pastor, ako naman ang magbigay ng last word ko. Baka ikat na ng lumto. Ako naman ang magbigay ng conclusion. Time is far now. Okay, una sa lahat, yung mga sinabi ni Pastor sa atin, hindi po diwa ito. Puro opinion po yun. Dahil ang diwa na sinasabi, kailangan may batayan din sa Biblia.
mismo mo narinig natin sinabi ng mga apostol, repent, believe, and be baptized, ay hindi nakasama ang mga bata doon. Eh wala naman silang sinabing hindi kasama eh. Hindi po ba? Dahil ang natural lang na sabihin nila yon dahil yung mga kausap niya, yung mga inaaralan nila, ay mga matatanda na mga adult na eh. Natural sa kanila sasabihin yun. Kasi kung ganun po ang ating magiging argumento, ay kontra ito sa sinasabi naman ni Pablo, kung gano'n ang sinasabi, susundin natin ang argumento. Dahil sinabi ni Pablo sa Romans chapter 10, verse 17 na faith cometh from by hearing and hearing by the word of God. So, ibig sabihin ba na kung yung mga hindi nakakasampalataya hindi nakakarinig. Yung mga hindi nakakarinig ay wala nang karapatang magkaroon ng pananampalataya. Yung salita ba ni Pablo na faith comes from hearing and hearing of the word of God, doon lang sa mga nakakarinig. So, hindi po ganun ang argumento. Kaya doon siya sinasabi na repent and be baptized, natural, matanda po yung mga kausap nila. Kaya sinasabi sa kanila yun. Pero hindi po intensyon ng mga apostol o ng ating Panginoon si Kristo doon sa mga katagang yun na i-exclude o alisin ang mga bata. Hindi po ba? Ayun, tungkol naman po sa spring break. Sabi tradition lang daw yun. Alam niyo po, ang spring break may hula na yan eh. Nasa Bible na yan, hinula na yan eh. Sa Ezekiel, chapter 36, verse 25, sabi dito, at ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karunihan, at ang lahat ninyo mga kasamaan ay lilinisin ko. Di po ba? Hula na po yan. Ngayon, tungkol naman sa pagbubuhos, sabi, wala daw, tradition daw yan. Hindi daw biblical yan. Meron pong binabanggit sa Biblia tungkol sa pagbubuhos eh. Ito po, na-involve ang tubig o bautismo. Isaiah 44, talatang 3, sapagkat ipagbubuhos ko ng tubig siya ng uhaw at mga bukal ang tuyong lupa at ibubuhos ko. Tubig ito naman, ibubuhos ko. Una tubig, ngayon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa inyong lahi at aking pagpapala sa inyo. Kaya, ito yung sinundan ni Apostol sa Pedro nung sinabi niya na ang bautismo ay pangako rin sa mga sanggol, sa mga bata Ito po yun, dahil ang bautismo ay para din sa mga bata. At yan ay pwedeng gawin sa parang pagbubuhos dahil yun po yung pangako. Sa Biblia, ang pagbubuhos ay yung dito sa 1 chapter 7 verse 4 na ito ay paghuhugas din, paghuhugas ng kasalanan. Ito, malinaw na binanggit na yung derivative na baptismo ay paghuhugas. Diyan sa 1 chapter 7 verse 4. Ngayon, ang sabi niya, ang mga bata daw hindi pa daw pwede. Daming kailangan yan. Paano ganito? DTI, business permit, Meron na rin naman. mayor's permit. Kahit wala silang pananampalataya, wala pa silang pananampalataya. Magiging po yun. Kasi maliwanag dito, sa sulat niya, San Pablo, sa ikalawang Timoteo, talatang 3, kapitulo 3, talatang 15, na si Timoteo, mula pa ng pagkasanggol, ay meron ng pananampalataya. Masahin mo natin. At mula sa pagkasanggol, ay iyong nalalaman na ang banal na kasulatan ay makakapagpatulong sa iyo na ikatiligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Di pa pwede. Maliwanag na binabanggit na mula pa ng pagkasanggol ay meron ng pananampalataya si Timoteo. At ang ginamit po na word dito, pagkasanggol, hindi po bata, pagkasanggol na. Sa ngayon, malabo pa yan kasi sa maliit nga lang na nasisikipan siya eh. Hindi makakilos eh. So, ngayon, sabi niya, wala daw sa diwa yung pagbabautismo ng mga apostol. Pwede. Wala daw. Kung ganito, bibigyan kita ng chance. Bibigyan ka ng magandang babang upa. Pag natapos yung bahay, ang laki ng mga spaces sa baba niya. Kumuha tayo ng maliit. Kakausapin ko si Israel. Upa lang na maliit, bigyan lang ng mababang upa. Yan, yung bahay niya. Sa bahayan. Kapag sinabi ko, Oo, yung laundry niya, pwede naman hatiin yun. O kaya kahit banda din.
Ngayon, sa Biblia, tinukoy. Tinukoy ko sa Biblia ang komposisyon ng isang sambahayan. Papasahin ko po sa inyo. Kawilaan, 31, talatang 27 hanggang 28. Nagpipito po, pinag-get na natin sa Mr. bahayan Hadi ang Tools, Mr. komposisyon. Shopping Mura, Mr. Kasama doon, pamilya, mga kamag-anak, at kasama doon yung mga Pwede mo maging showroom yan. Yung opisina, pwede yung ano. Taliyang Tindahan. titignan mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan, household, at hindi kumakain at tinapay ng katamaran. Nagsisibang ang kanyang mga anak, beniha. Yung mga customer, nagwe-waiting, doon pwede kumain. At tinatawag siyang mapalad, gayon din ang kanyang asawa. Hindi ko sa ngayon talaga malabo. Gustuhin ko man malabo. Asawa, Alam mo yung pesto mula dito. Kilala ko yung naaabot ng... maraming anak, Yun nga eh, kahit ganun na beniha, maraming mga Kasi noon, wala pa lola mo noon. sambahayan, ayon sa Wala pa kawitaan, lola mo ang noon. komposisyon niya, Eh, pag nagbabakasyon. Sa pag-uusap nyo. isang pamilya, may Alam mga ko kung bata, hanggang may saan mga naabot tatay, ang utak ng may lola mga mo. magkakamag-anak, Tingnan mo, kung sambahayan yan. Pag Sinabi nalaman ni dito Lola sa na unang kumikita Korinto, na siya, doon sa inimbas niya, talatang kapitulo 1, ang isa talatang pang dadahalan mo lang, 16, nanay, kapag nag-expand si nagpautismo si Nico, Pablo, sabi niya, kahit at konting space pinabautismo lang, ang Korin ang sambahayan, mas lalaki yun. sambahayan, household, ni Estefanas, maliban sa mga ito, hindi ko malaman kung nagpautismo ang Ayaw niya kasi nagsisiksikan kami eh. Nagpautismo, merong household baptism. Tapos lalo na pag may okasyon siya. Ang pag sinabing household, meron, andyan po kasama. So ngayon, po pwedeng yung mga sanggol, showroom, kasama office, po yung mga pansamantala. sanggol, at meron tayong Pwede hatian, hatiin mo yung tindahan, office, yung banda doon, kainan. Dahil ako, gusto ko lumipat ng tindahan sa iba eh. Ay kasama po doon yung mga sanggol. Yan ang pasamantala ma-offer ko. So, yung mga Israelita, Office, kung sila ay, showroom, tumawid dun sa tapos yung mga tambak mo, pwede dalhin mo na sa... Red Sea. No? Mababasa sa unang Korinto, chapter 10, verses 1 to 2. Papaliitin ko lang Na lahat sila, kasama yung mga bata, na bautismuhan doon. Kung ano pa, nilubog ba sila doon? Mabuti, basahin ko ito bago ako magtapos. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga pinuno noong panahon ni Moses. Silang lahat ay nalilipan sa pagkat ng kanilang paglalakbay sa pagtawid na sa dagat na pula. Sa gayoy, nabautismuhan silang lahat sa pula at sa Kasi kung unin ko na sa dagat dating eh. bilang tagasunod Siya ni Moses. magmumonitor ng order. Yung salitang lahat kung kasama doon yung mga bata kasi ayon sa Exodus chapter 12 verse 37, Doon din na, napaikot yung... ang mga kasama doon sa mga nagsiligas, binanggit doon kasama yung mga babae at mga bata. So, yung mga tumawid doon sa Red Sea, kasama Oh, alam din niyo yung mga na ni ang mga bata. nanay. Ang sabi ni Pablo, Kaya lang, doon hindi pa ko lang sinabi nabautismuhan 100,000, sila. baka Ano nangyari? isipin, Lumubad sila doon. napakaraming pera nila. Natansikan sila, nawisikan Sinabi ko lang doon. kay Resilin, Hindi 59. man nawisikan, Kay- nabuhusan ng bahagya kay- sa kanilang mga ulo. Kaya, yun po Kay ay, Dave 50. Tapos kay Nico malaki kasi matagal na silang na mag-girlfriend, pinagatian nila. 100 ang investment nila. Kaya, So ganun, sabi ko nga. pinagpapasalamat at ang kung ibang ito at Ba't ayaw mo yung umuupa ka ng showroom? mga argumento na Kaya ako nag-online business. 3,000 lang ang showroom ngayon. Kinakailangan po kasi sa ating panahon ngayon Nakikita ko ba dahil yung yun po ay pangako rin sa kanila ng Umausap Diyos. na ako ng Kinakailangan construction. sila ay Taga mapagpapag doon talaga yun na sobrang galing. sa kaharian ng Ay, Diyos. nahabol Maraming ako salamat ng po tao at magawa. magandang gabi sa inyo lahat. Gagawin kong ano At yun, maraming salamat din kay Pastor sa kanyang pagpaunlak sa interfaith dialogue nito. At sa wakas tayo po ay natuloy din na mag-usap, Pastor. Magandang gabi po sa inyo, Pastor. Tapos lahat ng mga products. Magandang gabi rin naman. At sana ay nag-rebound ka, hindi ka nag-present uli. Para lahat yan na sinabi mo sa huli, ay na-discuss din natin. Nabigyan natin ng mahalagang diwa yan. Dahil medyo ano naman po tayo. Oo. Tapos tayo sa oras. Yeah. 1 minute na lang to. 1 minute na lang to. Ikakat na tayo. Ayaw nga. Anyway, ayan. Ano lang, free trial lang po yung ating Zoom. Kaya nga. Anyway, na-present ko na yan. Sige po, maraming salamat po, Pastor. Teka lang. Magandang gabi po sa inyo, Oo. Pastor. Magandang gabi. recorded to. Baka maputol na po tayo. Sige po. Tapos na yun. Sige, 1 minute pwede lang. tayo mag-set ng another ano. Ano po? Sir. Opo, willing na willing po ako, Pastor. At pag-usapan po natin About sa baptism uli. Ang dami
pa din natin ang tinatalakay dyan ang code of discipline. Okay, ibang topic. But very Kasi Steve, matalo siya dito, no? Sige po, Pastor. Ano siya? Set po natin yan. Siyempre, mas handa ka Tapos po natin yan sa ating messenger. Sige po, Eh kasi sinabi niya, puro opinion eh. Walang talata eh. Okay, salamat din at magandang gabi sa inyo lahat. Medyo pagod kayo. Sabi niya, At tumubukas na ng mga history. Maraming salamat po, Pastor. Okay, God bless you. Bless po, Pastor.